Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jinky, at sa gabing ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang lihim na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko alam kung pagsisisihan ko ang pagsulat ng liham na ito, o kung sa wakas ay gagaan ang bigat na matagal nang nakapatong sa aking dibdib. Ang kwento kong ito ay hindi basta simpleng alaala. Isa itong apoy na muling bumabalot sa akin sa tuwing binabalikan ko ang mga nangyari. 17 taong gulang ako noon. Wala pang sapat na karanasan sa buhay. Ngunit may mga damdaming nagsisimula ng magising sa loob ko. Nagsimula ang lahat sa isang taong matagal nang malapit sa akin. Isang taong pinagkatiwalaan ko mula pagkabata. Siya ang taong hindi ko inakalang magiging dahilan ng aking unang pagtikim sa isang bawal, ngunit nakakapasong karanasan. Ang aking ninong Jason. Si Ninong Jason ay hindi lang simpleng ninong sa binyag. Matagal na siyang bahagi ng buhay namin. Kaibigan siya ng aking ama at madalas siyang bumibisita sa bahay. Sa tuwing may okasyon, laging siya ang nangunguna sa pagbibigay ng mga regalo sa akin, na parang anak na rin ang turing. Bata pa lang, ako, ramdam ko na ang kanyang pag-aalaga. Ang mga yakap niya na laging may kasamang haplos sa aking likuran. Ang pagdantay ng kanyang kamay sa aking braso tuwing nagbibiro siya. Noong bata pa ako, hindi ko iyon binibigyan ng ibang kahulugan. Pero habang lumilipas ang panahon may nagbago. Nagsimula kong mapansin ang mga simpleng bagay. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Ang minsang pagpapatagal ng kanyang haplos sa aking balikat. Ang kanyang boses na tila bumibigat sa tuwing nag-uusap kami. Noon iniisip kong nagkataon lang, pero hindi ko na maitanggi ang nararamdaman ko. May kung anong kuryente sa tuwing lalapit siya. Dumating ang isang gabi na nagbago ng lahat. Umuwi ako noon mula sa eskwela. Pagod at basang-basa ng ulan. Wala si mama at papa sa bahay, kaya't si Ninong Jason ang nagsabi kay mama na siya muna ang magbabantay sa akin. Pagpasok ko sa bahay, agad niyang iniabot ang isang tuwalya. Basang-basa ka, anak, aniya, habang pinupunasan ang aking buhok. Ang kanyang kamay ay dumausdos sa aking balikat, pababa sa aking braso. Hindi ko alam kung ako lang ang nag-iisip ng ganito. Pero may kakaibang init sa kanyang haplos. Hindi ko alam kung dahil ba sa lamig ng ulan o sa init ng kanyang palad. Pero nang sandaling iyon, tila may kung anong nagising sa loob ko. Ang tibok ng puso ko'y bumilis. At hindi ko na maalis ang tingin ko sa kanya. Siya rin ay nakatingin sa akin. Pero hindi na tulad ng dati. Ang titig niya ay may bahid ng kung anong emosyon na hindi ko mabasa noon. Pero ngayon, alam kong iyon ay pagnanasa. Ramdam ko ang bahagyang panginginig ng aking katawan nang marahan niyang ipahiran ang tuwalya sa aking braso. Ang kanyang daliri ay tila dumadama sa aking balat at hindi ko maiwasang huminga ng malalim. Hindi niya ako binitiwan ng tingin. Hindi ko alam kung ako ba ang unang lumapit o siya. Pero nagkalapit ang aming mukha. Nilalamig ka pa? Mahina niyang bulong. Gusto kong sumagot, pero natuyuan ako ng laway. Ang init ng kanyang hininga ay dumampi sa aking pisngi, at ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumatong sa aking likod. Dapat ba akong umalis? Dapat ba akong tumakbo? Pero hindi ko magawa. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero sa halip na umiwas, hinayaan kong manatili kami sa ganoong posisyon. Ang aking dibdib ay mabilis ang pagtaas-baba at ramdam ko ang paglalim ng kanyang paghinga. Sa gabing iyon, sa sandaling iyon, hindi ko na alam kung ano ang tama at mali. Ang natitira na lang ay ang mainit na sensasyong bumabalot sa akin. Isang pakiramdam na bago. Pero hindi ko gustong matigil. At doon, sa sandaling iyon, nagsimula ang
Isang lihim na kahit kailan ay hindi ko inakalang itatago ko habang buhay. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko alam kung ano ang tunay kong nararamdaman tungkol sa gabing iyon. Ito ba ay isang pagkakamali? O isang bagay na itinadhana? Hindi ko pa rin alam. Pero isang bagay ang tiyak, hindi ko kailanman makakalimutan. Mula pagkabata, palaging nariyan si Ninong Jason. Sa tuwing may okasyon, siya ang unang dumarating. May dalang regalo at yakap na laging mahigpit. Sa bawat selebrasyon, sa bawat handaan, sa bawat pagkakataong dumadalaw siya sa bahay, pakiramdam ko'y hindi siya isang ordinaryong ninong. Parang isa siyang bahagi ng pamilya. Isang taong palaging nandyan. Laging nag-aalaga. Laging handang magbantay sa akin. Noon, wala akong ibang nakikita kundi ang kanyang pagiging maalaga at mapagkalinga. Ang mga haplos niya sa aking buhok ay tila haplos ng isang tunay na ama. Ang kanyang mga yakap ay walang ibang kahulugan, kundi isang simpleng pagpapakita ng pagmamahal. Ngunit habang tumatanda ako, unti-unting nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula, pero napansin kong may kakaiba sa kanya. May mga pagkakataong matagal siyang nakatitig sa akin. Hindi ko agad binigyan ng kahulugan iyon, pero habang lumilipas ang panahon, nagkaroon ng bahid ang kanyang mga tingin. Tila may nais siyang iparating na hindi niya masabi. Minsan, kapag magkasama kami sa mesa, marahan niyang hahawakan ng aking kamay, mas matagal kaysa sa dapat. Minsan naman, kapag may okasyon at magpapakuha kami ng litrato, ilalagay niya ang kamay niya sa aking baywang, bahagyang hahaplusin iyon bago bumitaw. Isang hapon, naiwan kaming dalawa sa bahay. Ang init ng panahon, kaya naka-shorts at manipis, nasando lang ako. Nasa sala ako, nakaupo sa sofa, habang nagbabasa ng libro. Dumaan siya sa harap ko, halatang may gustong sabihin, pero nag-aalangan. Hindi ko siya pinansin noong una, pero naramdaman kong umupo siya sa tabi ko. Bakit parang tahimik? Ka ngayon? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya at ngumiti ng bahagya. Wala naman, pagod lang siguro. Bahagyang hinaplos niya ang aking braso. Dati ay normal lang iyon sa amin, pero sa pagkakataong ito, may kakaiba sa pakiramdam ko. Mainit ang kanyang palad at sa bawat galaw ng kanyang daliri sa aking balat, may dumadaloy na kuryente na hindi ko maintindihan. Hindi mo na ako madalas kinakausap tulad noon. Bulong niya. Napatawa ako ng bahagya, pero hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ang totoo, simula nang mapansin ko ang kakaiba niyang tingin, sinubukan kong umiwas. Pero ngayong magkalapit kami, ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko, pero hindi ako umalis. Hindi ko rin inalis ang tingin ko sa kanya. Tila may kung anong humahatak sa akin palapit sa kanya. At nang bumaba ang kanyang kamay sa aking hita, saglit akong natigilan. Dapat ba akong tumayo? Dapat ba akong lumayo pero hindi ako gumalaw? Hinayaan kong dumaan ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng aking balat. Marahan, tila sinusubok kong tatanggi ako. Pero hindi ko siya itinulak. Hindi ko siya pinigilan. Nagkatitigan kami, ako, kinakabahan. Siya, tila may hawak na lihim. Sa sandaling, iyon parang walang ibang tao sa paligid, parang huminto ang oras. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi na namin mababawi. Pagkatapos ng hapong iyon, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Ninong Jason. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Dapat ba akong mahiya, matakot, o manabik? Sa bawat saglit na naaalala ko ang init ng kanyang palad sa aking balat, ang dahan-dahang paggalaw ng kanyang mga daliri sa aking hita, parang may dumadaloy na kuryente sa katawan ko.
Lumipas ang ilang araw. At sa kabila ng pilit kong pag-iwas, hindi ko maiwasang hanapin ang presensya niya. Kapag nasa bahay siya, pilit kong sinisilip mula sa kwarto. Kung nandyan siya sa sala, nagbabaka sakaling magtama ulit ang aming mga mata. Alam kong mali, pero hindi ko mapigilan. At nang dumating ang araw na muling nagtagpo ang aming landas, doon ko na-realize na hindi lang ako ang nag-iisip tungkol sa nangyari. Dumating siya sa bahay, gaya ng dati. Relax lang, parang walang kahit anong nagbago. Nakipag-usap siya kay Papa, nakipagbiruan kay Mama. Pero nang saglit kaming magkatitigan, doon ko naramdaman ang hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan namin. May bahagyang ngiti sa kanyang labi, pero sa likod ng ngiting iyon, may kakaibang ningning sa kanyang mata. Parang may nais siyang ipaalala sa akin. Parang may hinihintay siya. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ako ng kaba. Pero hindi ito takot. Ito ay isang kiliting gumagapang sa aking katawan. Isang pakiramdam na nagbigay ng init sa aking pisngi. Nang dumaan siya malapit sa akin, hindi ko alam kung sinadya niya, pero bahagyang dumampi ang kanyang braso sa akin. Isang saglit lang iyon, pero sapat na para maramdaman ko ulit ang init ng kanyang balat. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya, pero alam kong nakamasid siya. At nang magsalita siya, mahina lang. Sapat lang para ako lang ang makarinig. Halos kinilabutan ako. Kamusta ka na? Simple lang ang tanong. Pero sa tono ng kanyang boses, parang may ibang ibig sabihin. Hindi ako agad sumagot. Napalunok ako ng laway bago pilit nang umiti. Ayos lang naman, Ninong. Napansin ko ang bahagyang pagtaas ng sulok ng kanyang labi. Parang natutuwa siya sa nakikitang reaksyon ko. At sa sandaling iyon, doon ko naintindihan ang isang bagay. Hindi pa ito tapos. Sa pagitan ng amin, may isang bagay na hindi namin kayang takasan. At sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung gusto ko bang tumakas o gusto kong manatili sa ganitong pakiramdam. Simula noong araw na nagtagpo muli ang aming mga mata, tila hindi na ako mapakali. Wala akong ibang iniisip, kundi ang presensya ni Ninong Jason. Ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Ang bahagyang pagngiti niya, na parang may nais ipahiwatig. At ang init ng kanyang balat sa tuwing nagkakataong magkalapit kami. Kapag may pagtitipon sa bahay, sinasadya ko na lang umiwas. Pero kahit anong pilit kong lumayo, hindi ko maiwasang mapansin ang bawat kilos niya. Kapag malapit siya, parang mas bumibigat ang hangin. Parang may pumipigil sa akin para kumilos ng normal. Ramdam ko rin ang mga tingin ng ibang tao, o baka imahinasyon ko lang. Pakiramdam ko, may nakakahalata sa kung anong namamagitan sa amin. Lalo na si Mama. Ilang beses ko siyang nahuling nakatingin sa akin na para bang may nais itanong. Pero hindi siya nagsasalita. At ako, hindi rin kayang umamin. Lalong lumala ang lahat ng isang beses. Sa gitna ng kasiyahan sa bahay, nagkatinginan kami ni Ninong Jason. Saglit lang, pero parang nagdikit ang aming paningin. Walang nagsalita, pero sa loob-loob ko, alam kong nararamdaman niya rin ang nararamdaman ko. Nagpaalam akong pupunta sa kusina. Kailangan kong magpahinga, pero hindi ko inakalang susunod siya. Hindi ko alam kung sinadya niya, pero habang dumadaan siya sa likuran ko, dumampi ang kanyang kamay sa aking bewang. Isang saglit lang, pero sapat na para mag-init ang pakiramdam ko. Napahawak ako sa mesa, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ito tama, alam kong hindi ito tama. Pero bakit hindi ko siya kayang pigilan? Minsan naman, sa isang pagtitipon sa labas ng bahay, napadpad ako sa sulok, nag-aayos ng mga gamit sa lamesa.
Dumaan siya sa tabi ko at nang di sinasadyang magtama ang aming mga daliri, tila dumaloy ang apoy sa aking balat. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam nito o kung pareho kami. Basta ang alam ko lang, wala nang balikan. At ang mas kinakatakot ko, hindi ko na alam kung paano ako lalayo. Tahimik ang gabi, pero sa loob ng aking kwarto, hindi mapanatag ang aking isip. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, pero sa isipan ko, paulit-ulit bumabalik ang mga sandali, mga saglit na hindi ko alam kung pagsisisihan ko o hahanap-hanapin ko pa. Ramdam ko pa rin ang init ng palad niya sa aking balat, ang dahan-dahang pagdampi ng kanyang mga daliri sa aking braso, ang paraan ng paglapit niya sa akin na para bang may hinihintay na sagot mula sa akin. Hindi iyon normal. Hindi iyon dapat nangyari. Pero bakit parang hindi ko kayang kalimutan? Pumikit ako, pilit inaalis sa isip ang imahe ng kanyang mukha, ang paraan ng pagtitig niya sa akin, ang mabagal niyang paghinga na halos ramdam ko sa aking balat. Hindi ko dapat inisip ito, pero hindi ko mapigilan. Noong una, inisip kong nagkataon lang ang lahat na baka ako lang ang nagbibigay ng ibang kahulugan sa bawat kilos niya. Pero sa tuwing nagkikita kami, sa tuwing magkalapit kami, hindi ko maitanggi ang tensyon sa pagitan namin. Minsan, sa isang hapong tahimik akong nasa sala, dumating siya. Walang ibang tao sa paligid. Hindi siya nagsalita agad, pero ramdam ko ang presensya niya. Umupo siya sa tabi ko, hindi kalayuan, pero sapat na para maramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Parang malalim ang iniisip mo. Mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Wala naman po, Ninong. Ngumiti siya, isang ngiting may lihim, isang ngiting parang may gustong ipahiwatig. Alam mo, minsan masyado mong iniisip ang mga bagay. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Dahan-dahan niyang inabot ang isang hibla ng buhok ko at inilagay sa likod ng aking tainga. Isang simpleng kilos, pero sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Ramdam ko ang init ng kanyang daliri sa aking pisngi. At sa loob-loob ko, pilit kong nilalabanan ang sarili ko. Hindi ito tama. Pero bakit hindi ako umatras? Bumalik ako sa kasalukuyan. Sa gabing ako lang mag-isa sa kwarto. Hinawakan ko ang sarili kong mga braso. Pilit pinapakalma ang pusong kanina pa kumakabog. Ano ba itong nangyayari sa akin? Natatakot ako. Hindi sa kung anong maaaring mangyari, kundi sa kung anong kaya kong gawin. Kung babalikan ko ito, ano ang magiging kapalit? Hindi ko alam ang sagot, pero ang mas ikinatatakot ko, baka hindi ko na gustong malaman. Akala ko kami lang dalawa ni Ninong Jason ang may itinatagong lihim. Akala ko, ang mga titig, ang bahagyang pagdikit ng aming mga balat, at ang tensyon sa pagitan namin ay isang bagay na kami lang ang nakakaalam. Pero nagkamali ako. Nalaman ko ito isang gabing tahimik ang buong bahay. Lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig at sa di kalayuan, sa gilid ng sala, may naaninag akong figura. Isang taong nakatayo sa dilim, tahimik na nagmamasid. Nanlamig ang katawan ko nang makita ko kung sino ito. Si Tita Rowena, ang asawa ni Ninong Jason. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon, kung ilang beses na niya kaming nakikita, o kung kanino siya unang nakatingin, sa akin o kay Ninong Jason. Ang sigurado ko lang, sa sandaling nagtagpo ang aming mga mata, ramdam ko ang bigat ng kanyang titig. Hindi ito simpleng tingin lang. Parang may nais siyang iparating, isang babalang hindi na niya kailangang sabihin ng malakas. Agad akong bumalik sa kwarto. Nanginginig ang kamay habang hawak ang baso ng tubig. Hindi ko alam kung paano ako hihinga ng maayos.
Ano ang nakita niya? Ano ang alam niya? Kinabukasan pilit kong binantayan ang kilos niya. Tahimik lang siya, walang anumang indikasyon na may nalaman siya. Pero sa tuwing dumadaan siya malapit sa akin, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang bagay na mas mahirap ipaliwanag. Parang isang lihim na matagal na niyang alam at hindi lang iyon ang gumugulo sa akin. Isang araw, habang nag-aayos ako ng gamit sa loob ng kwarto, napansin ko ang isang maliit na papel na nakasiksik sa gilid ng aking salamin. May nakasulat dito, isang mensaheng nagpatigil sa tibok ng puso ko. Alam ko, walang pangalan, walang iba pang salita. Pero sapat na iyon para manginig ang buong katawan ko. At doon ko naisip, hindi lang pala ako ang may tinatago. Dahil si Ninong Jason, may mas malalim pang lihim. At natatakot akong malaman kung ano iyon. Hindi ko na alam kung paano lalayo. Kahit anong iwas ang gawin ko, parang may pumipigil sa akin. Parang mas lalo lang akong hinihila pabalik. Ang mensahe sa papel, alam ko, ay hindi na nawala sa isip ko. Hindi ko alam kung si Tita Rowena ang nagsulat nito. Pero hindi rin ako sigurado kung si Ninong Jason mismo ang may pakana. Ilang araw akong hindi mapakali, hanggang isang hapon, may lumapit sa akin. Siya, si Tita Rowena. Nasa labas ako noon, nagdidilig ng halaman, nang maramdaman kung may nakatingin sa akin. Paglingon ko, nandoon siya, nakatayo sa may pinto. Tahimik lang. Matagal niya akong tinitigan bago siya nagsalita. May kailangan tayong pag-usapan. Hindi ako nakasagot agad. Nanginig ang kamay kong may hawak na hose at halos malaglag ito sa lupa. Ngumiti siya. Isang ngiting walang saya, walang lungkot. Isang ngiting hindi ko mabasa. Sa loob, alam kong wala akong pagpipilian. Mabigat ang bawat hakbang ko papasok ng bahay, parang hinahatak ako ng isang aninong hindi ko makita. Nang makapasok kami sa sala, umupo siya sa tapat ko, mata sa mata. Walang ibang tao sa paligid. Alam ko, mahina niyang sabi. Ngunit dama ko ang lalim ng bawat pantig. Nag-init ang mukha ko. Hindi ko alam kung paano ako titingin sa kanya. Huwag kang mag-alala, dugtong niya. Hindi ako nandito para gumawa ng eksena. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako bulag. Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Matagal ko nang napapansin. Kung paanong nagbabago ang kilos ninyong dalawa kapag magkasama kayo. Akala niyo ba walang nakakakita? Wala akong maisagot. Pilit kong nilalamig ang palad kong kanina pa pinapawisan. Tumawa siya. Mahina, pero may bigat. Pero hindi iyon ang pinakamahalagang bagay na dapat mong malaman, Jinky. Napatingin ako sa kanya. May kung anong bumigat sa dibdib ko. Hindi lang ikaw, ang babae sa buhay ni Jason. Parang huminto ang mundo ko. At hindi lang ako ang asawa niya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Bata ka pa, Jinky. Mahina niyang sabi. Huwag mong hayaang lamunin ka ng isang taong hindi mo kilala ng buo. Hindi ko alam kung takot ang nararamdaman ko o galit. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko na pwedeng takasan ng katotohanan. At hindi ko na alam kung alin ang mas matimbang. Ang pangamba o ang matagal akong nakatitig sa papel na hawak ko. Sa bawat titik na isinusulat ko, parang may bumibigat sa dibdib ko. Parang sa unang pagkakataon, kailangan kong harapin ang lahat ng nangyari. Ang init, ang tukso, at ang katotohanang hindi ko na matatakasan. Mula nang lumapit sa akin si Tita Rowena, hindi na ako mapakali. Ang kanyang mga salita, ang kanyang mga titig,
Tila ba may gustong ipahiwatig na mas malalim pa kaysa sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung gusto niya akong takutin o bigyan ng babala. Pero 1 linggo ang lumipas bago ko nalaman ang totoo. Nang makita ko si Ninong Jason na may kasamang ibang babae, hindi si Tita Rowena, hindi rin ako. Isa siyang babae na halos kaedad ko. Nasa loob sila ng isang maliit na kainan sa labas ng bayan. Magkatabi, magkadikit ang balikat. At nang makita kong hinawakan niya ang kamay nito, isang bagay ang biglang luminaw sa isip ko. Hindi ako espesyal. Isa lang ako sa marami. Nanginginig ang kamay ko habang pinagmamasdan sila mula sa malayo. Ang mga titig, ang mga ngiti, pareho ng mga sandaling ibinigay niya sa akin. Noong una, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit? Selos? Takot? Pero sa halip na umalis, nanatili ako roon. Pinagmamasdan sila hanggang sa sila mismo ang lumabas ng kainan. Doon tumama sa akin ang realidad. Akala ko, may kahulugan ang lahat. Akala ko, ang mga sandaling iyon sa pagitan naming dalawa ay may ibig sabihin. Pero hindi pala. Ako lang ang nagbigay ng bigat sa kung anong nangyari sa amin. Ako lang ang nag-isip na may espesyal sa amin. Pag-uwi ko ng bahay, tahimik akong dumiretso sa kwarto. Nakatitig lang ako sa sarili kong refleksyon sa salamin. Pilit kong hinahanap kung ano ang nagbago sa akin at doon ko naisip, hindi ko na kayang magpakatanga pa. Doon ko sinimulang isulat ang liham na ito, isang pag-amin, isang pagtatapos, at marahil isang babala. Para sa sino mang makakabasa nito, ang tukso ay hindi laging matamis. Minsan, isa itong apoy na kayang lamunin ka ng buo. Isa itong pangakong walang kasiguruhan. At kung hindi ka mag-iingat, maaaring ikaw rin ay masunog. Hindi ko alam kung paano ko isasara ang liham na ito. Sa bawat salitang isinulat ko, parang muli kong binuhay ang mga alaala, ang init, ang kilig, ang takot, at ang pait ng katotohanan. Ang kwentong ito ay hindi isang fairy tale. Wala itong masayang wakas. Pero siguro, hindi rin ito tungkol sa pagsisisi. Dahil kahit anong pilit kong burahin, kahit anong pagtatanggi ko, hindi ko maikakaila. Naging bahagi ito ng buhay ko. Isang lihim na akin lang. Isang damdaming hindi ko na maaaring ipaglaban. Sa huling pagkakataon, tinatanggap ko ang lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung kailan ko tuluyang makakalimutan. Pero siguro, sapat na ang pagtatapos na ito. At sa sino mang nakabasa ng liham kong ito, sana'y may natutunan kayo. May mga apoy na hindi dapat sinasayaw. May mga tukso na hindi dapat nilalaro. Dahil minsan, ang akala mong matamis ay siya ring papaso at sisira sa iyo.